Praise the Lord. Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid, at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na muli ay makapag-live sa oras pong ito. At ang ating pong pag-aaralan, natin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo kay Tito, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang sa 3. Sabi po dito, mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Hesu Kristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng makadiyos. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon, at ako ang napagkatiwalaang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So ang papuri at pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan, ito po yung tatlong tungkulin na ipinahayag ni San Pablo sa kanyang sulat kay Tito, no? Na kung saan dito ay sa sulat niya, ang unang yung unang niyang inilagay sa kanyang sulat na siya ay lingkod ng Diyos at apostol ni Kristo Jesus, no? Siya ay lingkod ng Diyos. Kaya sa atin ay bilang tayo ay naglilingkod sa Kanya, ay yun palagi na dapat nating itanim sa ating mga isipan, sa ating puso, na tayo ay lingkod ng Diyos. Hindi tayo boss, hindi tayo amo, hindi tayo hindi tayo yung dapat paglingkuran, yan. Kundi tayo yung dapat na maglingkod, no? Tayo ay tagapaglingkod ng Diyos, at hindi lamang na tayo ay lingkod ng Diyos, kundi tayo rin ay tagapaglingkod ng mga tupa ng ating Panginoon, no? Kaya nga even doon na tayo ay mga leader, tayo ay tinatawag din mga pastol ng ating mga tupa, hindi ibig sabihin yon na tayo ay mas lamang, no, mas higit sa mga tupa ng ating Panginoon. Ang ano lang doon is nagkaroon lang tayo ng tungkulin, no? Pero sa mata ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay sa Kanya pong harapan. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki sa kaskanino man, no? So magandang hapon, gabi po sa kay Sir, Sir Obando. Yan. Ang agila ng UK. Praise the Lord. So dito po mga kapatid, may tatlo pong tungkulin, no, si San Pablo. Ang una po dito, sabi niya, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, no? So isa po sa mga tungkulin ng mga ni Apostol Pablo is patibayin yung pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Bakit kailangan pagtibayin? Kasi alam natin na maraming mga mananampalataya, hindi lang sa time mas lalo na sa time ni San Pablo, kasi mas grabe yung persecution sa mga Kristiyano ng time niya, no? Grabe yung mga pagpapahirap kapag yan nalaman na ikaw ay lingkod ni Jesus, no? Follower ni Christ, talagang grabe yung mga persecution, no? Grabe yung iba pinapapatay, no? Talaga, kaya nga marami tayong mga naging mga martir sa pananampalataya ng time na yon. No, sa ating kapanahunan ngayon medyo hindi na ganun kagrabe, no? Kasi nga marami ng batas ngayon, no? Hindi ka pwedeng patayin bigla lang, 'di ba? Hindi pwedeng ganun kasi nga may mga human rights na. So hindi na ganun ka grabe, no? Hindi na masasabi mong katulad noon na talagang buhay, no? Talagang hindi madali kasi ng time na 'yun, pag sinabing sabi doon, sino man, no? Sabi doon, whoever confess that Jesus Christ is Lord will be saved. Yung sabi doon, no? Ang sino man magsabing si Kristo Jesus ay Diyos ay maliligtas.
Yan, si Professor Aki, yan. Medyo nagano lang po tayo kasi medyo na-irritate yung mata natin, no? So medyo namamagayon sa kabila. So, alam natin, sabi nyo, kay sa Roma, di ba? Na sino man magsabi na si Jesus ay Diyos, ay maliligtas. Eh talaga naman, kasi nang time na yun, pag pinoclaim mo na si Jesus ay Diyos, patay ka talaga. No? Kaya nga patay yung physical mo, pero maliligtas naman yung spiritual mo, no? Yung kaluluwa mo. Kasi nang time na yun, hindi basta-basta, di ba? Sa part ng Middle East, dati, ganun din, di ba? Kaya nga nagtatago rin yung mga Kristiyano na nagtatrabaho sa Saudi Arabia dati, di ba? Pero nagpapatuloy sila sa kanilang pananampalataya, talagang patago kasi hindi masyado pa mahigpit, no? Pero ngayon may mga part ng Middle East na medyo tanggap na rin yung Kristyanismo, no? Hindi na rin ganoon ka talagang kagrabe, no? So kung titingnan natin yung sitwasyon nila San Pablo, talagang marami talaga yung manghihina, no? Kaya kailangan talagang patibayin, patatagin yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Kasi bakit? Kasi katumbas nito buhay mo eh. 'Di ba? Pag naglingkod ka sa Panginoon sa time na nila San Pablo ng time na to, talagang katumbas ng buhay mo 'yon. 'Di ba? Talagang kung sa military pa, yung kalahati, o sa military, yung kalahati ng paa mo nasa libingan, no? Kaya kung pag nanganganak, 'di ba? Sa mga asawa na manganganak, yung kaliwang paa nila nasa libingan, 'di ba? Anytime pwede ka mamatay ng time na 'yon. Kasi nga hindi ganun katindi, no? Ganun katindi kasi yung persecution na dinaranas ng mga Kristiyano ng panahon pong ito. Kaya may kita natin na talagang kailangan patibayin, patatagin yung kanilang mga pananampalataya. Kasi bakit? Kasi dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, ito kasi yung nagpapatatag eh. Yung pananampalataya natin, kailangan patatagin ito, no? Pagtibayin ito. Kasi kapag hindi matibay yung pananampalataya natin sa Diyos, pag sinabi natin pananampalataya, may alam natin, may tatlo yan. Yung believing, trusting, and expectant, no? Na faith, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yun dapat yung pagtibayin, no? Yung pananampalataya natin sa Kanya. Kasi nga, may mga tao minsan na kapag dumaranas ng mga pagsubok, ng mga problema sa buhay, o kaya grabing kahirapan, o kaya nabigo sa buhay, o iniwan ng kanyang mahal sa buhay, minsan sinisisi nila ang Diyos, di ba? Minsan sinasabi nila, ito ba yung naging kabayaran ng paglilingkod ko sa Panginoon? Ito ba yung naging kabayaran ng pag-aalay ko ng buhay sa Panginoon? Kasi parang sa tingin ng iba parang sayang, no? Kaya minsan nangihina sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So maraming faktor, maraming dahilan kung bakit humihina yung pananampalataya ng isang mananampalataya ng Panginoon. At dahil doon, isa sa mga palaging sinasabi ni San Pablo, tayo ay dapat magpatatag, tayo ay yung patatagin nyo yung pananampalataya ng bawat isa, no? Dapat tayo ay nagiging kalakasan ng bawat mananampalataya. So ito yung isang misyon ni San Pablo, na patibayin yung pananampalataya ng mga lingkod, yung mga hinirang ng ating Panginoon. Kaya nga, ibig sabihin, kasi nga marami talaga, no, na sa time na yon, na hindi lang naman sa time na nila San Pablo, bisan sa kapanahunan natin, maraming dumaranas niyan, no, di ba? Na nanghihina yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. So dapat yun ay pinatatatag sa pamamagitan, siyempre, ng mga salita ng ating Panginoon, yung mga hindi lang yung salita ng Panginoon. Kung minsan nagpapatatag din ang pananampalataya natin, yung kapwa din natin na naglilingkod sa Diyos, di ba? Yung mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon na sa kabila ng mga dinaranas nilang problema, di ba? Sa kabila ng mga dinaranas nilang pagsubok, ay nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. So yung mga taong ito nagbibigay ito ng inspirasyon, na isang inspirasyon na kung saan nakakatulong para tumatag yung ating pananampalataya sa Kanya, di ba? Lalo na sa time ni San Pablo, yung kanyang mga pinagdaanan, nakulong siya, hinagupit siya, naranasan niya magutom, naranasan niya mahubaran, pero nagpapatuloy siya sa Panginoon. Kaya ito yung nagbibigay inspirasyon din sa mga kapwa nating mananampalataya sa Panginoon. Kaya dapat maging kalakasan tayo bilang tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo dapat yung maging dahilan ng kanilang panglulupaypay, ng kanilang panghihina sa kanilang pananampalataya, kundi
dapat ipakita at dapat maging huwaran tayo, no? Makita sa atin yung pananampalatayang yun upang yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon ay makakuha rin ng tibay ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan din ng ating mga paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga tayo ay nabubuhay hindi lamang para sa ating sarili, kundi nabubuhay tayo para din sa ibang, sa kapwa po natin. So ganoon din sa pananampalataya, mga kapatid. Napakalaga na hindi tayo yung maging dahilan ng kanilang panghihina sa pananampalataya, kundi dapat tayo ang nagpapatatag, no? Nagiging positibo yung kanilang pananaw, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Hindi siya na nagiging negatibo. Kasi nga, bakit? Kasi minsan, kung tayo na naglilingkod sa Panginoon, tayo na matagal na sa gawain sa Panginoon, ay minsan parang negatibo yung mga lumalabas sa bibig natin, yung ating pamumuhay hindi nasa ayos, di ba? So ito minsan manlulupay-pay ka, manghihina ka, di ba? Kasi siyempre may mga tao talaga hindi natin maiwasan na nakatingin sa kapwa nila tao, no? Kahit pa sinabi na ng salita ng Diyos, fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Pero sa kabila niyon, may mga tao pa rin kasi na yung pananaw nila, yung paningin nila nasa tao Kasi bakit? Kasi sa panahon kasi ito ngayon, siyempre hindi mo na makita si Kristo physically, di ba? So yung minsan magiging ehemplo mo, yung magiging model mo, yung naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga kahit ang ating si San Pablo, sabi niya, imitate me as I imitate Christ, no? Kaya sabi niya, sundin niyo ako gaya ng pagsunod ko kay Kristo, di ba? So yung kasi merong tayo yung magbibigay inspirasyon sa tao. Kunyari ako, bakit ako naging preacher, naging disciple ng Panginoon? Kasi na-inspire din ako doon sa mga ginamit ng Panginoon, sa mga tumayo sa pulpito, sa mga nangaral ng salita ng Diyos. Sila yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas more na tumatag yung pananampalataya ko. So dahil din sa tao, di ba, na nagpapagamit sa Panginoon, dapat tayo ay nagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen. So ikalawa dito na sinabi ni San Pablo, at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan. Yun, no? Palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan. So yun ang isa sa mga purpose man ni San Pablo, no? Lumawak yung ating kaalaman tungkol sa katotohanan. At ano yung katotohanan yun? Sabi doon, tungkol sa pamumuhay na makadiyos, no? Tungkol sa pamumuhay na makadiyos, diba? Kasi siyempre alam naman natin na kapag ang tao ay namumuhay na hindi makadiyos, dalawa lang yan, katotohanan at kasinungalingan. Kapag tayo ay namumuhay na hindi makadiyos, tayo ay namumuhay sa kasinungalingan, diba? Namumuhay tayo sa kasinungalingan kasi siya yung Diyos ng katotohanan At ang bawat namumuhay sa Panginoon ay makakasumpong ng katotohanan, makikilala nila yung katotohanan, at yung katotohanan yun ang magpapalaya sa atin. Kasi nang wala tayo kay Lord, tayo ay namumuhay sa kasinungalingan. Maraming kasinungalingan na tayo'y pinaniniwalaan, maraming kasinungalingan na tayo ay ginagawa sa buhay po natin, di ba? So yung mga bagay na yun, mga kapatid, ay yun ang gusto ng Diyos na mawala sa atin. Diba? Yung mga bagay na kasinungalingan na ginagawa natin, gusto ng Diyos na tayo ilipat sa katotohanan. At makakamit lamang natin yung pamumuhay sa katotohanan kung tayo mamumuhay na makadiyos. Ibig sabihin, tayo ay namumuhay sa kanyang salita, namumuhay tayo sa kanyang kalooban, tayo ay sumusunod, no, sa batas ng Diyos. Diba? Sinusunod natin yung greatest commandment ng Diyos, love God above all, and the same time love your neighbor as you love yourself. Yung dalawang bagay na yun, napakalaga na po yun, no? Yun na kasi yung kabuuhan ng kautusan, no? Sa dami na ini-specify ng mga batas, dito babagsak lahat no? Sa dalawang utos ng Panginoon, love your God and love your neighbor as you love yourself, di ba? Kung tayo ay mamuhay doon, paano mamumuhay? Siyempre, kung mahal mo kapwa mo, hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka magsisinungaling, hindi ka gagawa ng mga kwento-kwento na hindi naman totoo against sa kapwa mo, di ba? Hindi ka mandaraya, di ba? Hindi mo sasaktan yung kapwa mo.
'Di ba? Yun ang pamumuhay sa Diyos. Pag-ibig sa Panginoon, inuuna natin siya. Nandun yung time natin sa pagsimba, nandun yung time natin sa prayer, sa mga spiritual na bagay, yung pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, ino-offer natin to sa Kanya. So yun ang pamumuhay na maka-Diyos, di ba? Yung mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung kapwa mo. Di ba? Yun ang pamumuhay na maka-Diyos. So marami kasing tao na namumuhay sa kasinungalingan. Di ba? Yun ang mga bagay, marami tayong mga belief dati, marami tayong mga paniniwala na akala natin yun ang totoo pero hindi pala, di ba? Na kuminsan, kunyari, dati wala tayo sa Panginoon, yung trust natin nandun sa mga anting-anting, nandun sa mga agimat, nandun sa mga albularyo, nandun sa mga babaylan, di ba? Yun kuminsan yung natin. No, akala natin yung nagliligtas sa atin, yung mga amulet natin, yung mga agimat natin, pero hindi pala, di ba? Yung pala ay gawa pala yun, mga weapon lang, mga bagay na galing sa demonyo, di ba? Kasi kinukuha niya yung pagtitiwala natin sa Diyos, kundi nakadepende na tayo dun sa mga agimat na nasa atin, nawawala yung tiwala na natin sa Panginoon. So marami tayong mga paniniwala, di ba? Na dati pag nagpatayo ka ng bahay mo, di ba? Papaduguan mo ng mga manok, dugo ng manok, dugo ng baboy na itim, di ba? Para sabihin mo, para lumayas yung mga masasamang espiritu sa bahay mo. Pero ang katotohanan doon, hindi sila lumalayas, kundi mas the more mo na ini-invite sa bahay mo. Di ba? Kunyari, pampaswerte, di ba? Pag every New Year, bumibili ka ng pampaswerte. Diba? Bumibili ka ng pusa na kumakaway-kaway, kaya maganda daw sa business kasi nga bakit kasi kumakaway-kaway, no? Kaso naging problema, nagabulan yung daga at saka pusa, di ba? Na nagabulan yung daga at saka pusa, nasagi nila yung pusang yon na kumakaway-kaway at biglang nahulog, di ba? Nang nahulog, nabali yung kamay ng pusang yon, ng figure na pusa na yun na kumakaway-kaway na ganon. So ang ginawa niya, tinalian niya, no? Nilagyan niya ng plaster. So ngayon hindi na siya nakakakaway-kaway. So kung kita mo, no, bisan yung pampaswerte minalas din. Amen. Praise the Lord. Pati yung pampaswerte minalas din, no? So marami, no? Kaya nga sabi niya, para ipakita sa atin yung pamumuhay. Di ba? Sabi doon, upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay na maka-Diyos. No? Tuturuan natin sila sa paano pamagi, sa pamumuhay din natin. Kasi bakit? Kasi ang knowledge kasi, kailangan kasi meron magano sa iyo. Sabi nga, di ba, pag nag-aaral ka, pinupuno ng karunungan, ng kaalaman yung utak mo about sa, kunyari, sa kurso na gusto mo. Pero bago ka graduate, meron kang OGT, di ba? OGT. Bakit OGT? Kasi yung time na yun dapat mong i-apply yung mga natutunan mo. Kasi kung hindi kahit yung karunungan mo nandito lang at hindi mo naman pa alam i-apply, so wala rin, no? So mahirap yun. Dapat meron kang knowledge and the same time yung knowledge mo na yun, yung alam mong yun, kaya mong gawin, no? Kaya nga may mga OGT. So ano ibig sabihin? Kasi yung mga tao minsan mas madali nila maunawaan yung pamumuhay, yung salita ng Diyos o paano mamuhay na maka-Diyos. Yung mga taong gustong matuto yun, para maintindihan nila yun, kailangan mayroong magbigay ng example na pamumuhay, no? Kaya nga yung ating Panginoon is the best example, no? Pinakita niya sa mga alagad kung paano manalangin, paano sumunod sa Diyos, paano unahin ng Panginoon, di ba? So, siya yung nagiging huwaran, no? Pinapakita ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad, ganito ang pamumuhay na maka-Diyos, di ba? Di ba? Yung uunahin mo yung kapwa mo kaysa sa iyong sarili, di ba? Uunahin mo yung kapwa mo kaysa sa iyong personal na kagustuhan, di ba? So, pinapakita kaya nga the more nilang nauunawaan, the more nating nauunawaan yung pamumuhay sa katotohanan, the more natin naunawaan at nagagawa yung pamumuhay na nagkakaroon tayo ng mas malawak na ideya tungkol sa pamumuhay na maka-Diyos, kasi nga mayroong nagbibigay sa atin ng ehemplo, no? Katulad yun sila San Pablo, no? So ganun din sa ating mga kapatiran, sa ating kapwa mananampalataya. Kung tayo mismo na naglilingkod sa Panginoon, hindi makitaan ng pamumuhay na maka-Diyos,
paano nila maisasabuhay, no? Lalo siyempre kung kami ay nangangaral ng salita ng Diyos, dapat unang makita 'yun sa amin, no? Kasi nga pagdating ng time, mas malaki yung aming pananagutan, 'di ba? Mas malaking pananagutan namin kasi kami nangangaral eh. Tapos kami hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya hindi madali mangaral ng salita ng Diyos kasi kami yung unang huhusgahan ng Panginoon. 'Di ba? So, ayun eh. Kasi minsan sasabihin ng tao parang ang layo yata ng pamumuhay ni brother sa kanyang sinasabi, no? Kaya minsan hindi nila ma-reconcile ano ba yung dapat kong sundin, yung sinasabi niya o yung ginagawa niya. So ayaw ng Panginoon 'yun, no? Kaya nga sinabi ni Lord eh, pakinggan niyo, magaganda naman yung mga pinagsasabi nila, no? Sabi niya, pakinggan nyo, pero wag nyo lang gagawin yung ginagawa nila. Kasi yung ginagawa nila hindi maka-Diyos. Kasi nga, totoo salita ng Diyos yung kanilang pinangangaral, pero yung kanilang ginagawa naman ay hindi naman ayon sa salita ng Diyos. No? Kaya napakalaga na katulad ng misyon, no, o tungkulin ni San Pablo is palawakin yung kaalaman ng mga mananampalataya, ng mga inirang ng Diyos tungkol sa pamumuhay na maka-Diyos. Kaya sa atin din, bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi man tayo mangangaral. Kunyari, yung pamilya mo, yung asawa mo, o kaya yung husband, yung mga anak mo, hindi pa naglilingkod sa Panginoon, ikaw pa lang yung unang tinawag ng Diyos. So, paano mo sila madadala sa Panginoon? Siyempre, dapat ipakita natin na tayo ay namumuhay na maka-Diyos. Diba? Diba? Para madala natin sila. Eh kung nasa Panginoon na tayo, tapos hindi pa rin tayo namumuhay ng ayon sa kanilang sa salita ng Panginoon, hindi natin pinapakita sa kanila yung buhay na maka-Diyos, so paano natin sila madadala, no? Sa paglilingkod sa Panginoon? Paano natin sila makakasama? Paano natin sila maibabalik sa presensya ng Diyos? Kasi ikaw mismo, tayo mismo, baka hindi, feeling lang natin malapit tayo sa Diyos pero malayo pala. Kasi bakit? Kasi hindi rin tayo namumuhay sa salita niya. So minsan maraming ganun eh, feeling niya lang na malapit siya sa Diyos, feeling niya lang naglilingkod siya sa Diyos, pero ang katotohanan malayo pala sa Diyos. Kasi bakit? Kasi sabi nga, you will know them by their fruits. Makikilala mo isang tao kung tunay na malapit sa Diyos kasi nga may kita mo sa bunga niya. Yung bunga, makikita mo yan eh, no? You cannot deny. Hindi mo maidi-deny na hindi maganda kasi nga hindi magandang bunga eh. Pero pag magandang bunga, ibig sabihin maganda. 'Di ba? Maganda yung na alam mo na yung punong yun is maganda kasi nga maganda rin yung bunga niya. Ganon din sa atin eh. Inaayos ng Diyos yung inner part natin, no? Tapos yung kung ano yung nasa labas natin, lalabas lang yan eh, mag-a-appear yung sa outside, no? Sabi nga kung ano yung laman ng puso natin, kung ano bukan lumalabas sa bibig, kung ano laman ng puso, lalabas yun sa bibig eh, magre-reflect yun eh sa aura natin, di ba? So last dito mga kapatid, ang last po dito ay at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, no? Nabigyan sila ng pag-asa na ang tao, yung mga hinirang ng Diyos, yung mga tinawag ng Panginoon, hindi sila mawalan ng pag-asa, no? Kundi patuloy silang umasa sa Panginoon. Yun ang kalagang kasi ng pananampalataya. Yung pananampalataya ay umaasa tayo na may darating yung mga inaasahan natin, no? Kahit wala pa, pero inaasahan natin. Ganon din yung buhay na walang hanggan eh. Diba? Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Makakamit natin yan. Kasi minsan may mga taong nawawalan ng pag-asa, no? Kahit kayo naglilingkod sa Panginoon eh. Minsan marami naglilingkod sa Panginoon, medyo duda pa, no? Parang hindi pa sigurado kung mamatay siya ay may buhay siyang walang hanggan, no? Kasi nga siyempre tayo lang at ang Diyos yung nakakaalam talaga ng pamumuhay natin, di ba? Kaya minsan kapag hindi ka ready, talagang takot ka, no? Kaya nga isa sa reason din na bakit nag-full time ako sa gawain, no? Medyo inayos-ayos ko yung paglilingkod ko kasi one time, no, nandun pa ako sa Pilipinas, inaantok na talaga ako, no? Gusto ko nang matulog. Kaso biglang may bumulong sa akin, sabi niya mamamatay ka na ngayon. Mamamatay ka na. So alam ano nangyari? Alam niyo kahit anong grabe yung antok ko, biglang nawala yung antok ko eh. No? Siyempre, sino ba naman makakatulog ng gano'n, no? Kahit anong antok mo, pag gano'n yung narinig mo na may bubulong sa'yo na mamamatay ka na, mawawala talaga antok mo. No? So bakit nandun yung, ang ano dun is bakit nandun yung takot? Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako sigurado eh, ng time na yun eh. Hindi ako sigurado na
kung kunin man ako ng Panginoon kung kunin man ako, ewan ko kung sino kukuha sa akin doon. Kasi alam ko, hindi ako ready. Alam ko sa sarili ko, pag namatay ako ng time na yon, wala talaga no? Mababa yung chance na punta ka ng langit di ba? So minsan sa buhay natin minsan may mga taon parang nawawalan ng pag-asa, no? Nawawalan ng pag-asa tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya nga bakit tayo nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos? Kasi yun ang desire ng puso natin. Dumating tayo sa time, kaya nga sabi ni San Pablo, mawawalan ng saysay yung pananampalataya natin kung hindi bubuhayin yung mga patay, di ba? Kasi pangako ng Diyos yan, talaga namang may buhay na walang hanggan Kaya nga yung mga angel, di ba? Eternity yan buhay nila yan, everlasting walang kamatayan yan di ba? Walang kamatayan. Kahit yung pa yung mga anghel na nagrebelde sa Panginoon, di ba? Pagdating ng time, forever din pa rin naman buhay sila. Kaso nga lang, nandun sila sa kaparusahan, no? Nararamdaman nila yung init, yung parusa. So forever na yon. So bago palikain, yun nasabi ng Bible, bago palikain ang mundong ito, may buhay na walang hanggan So yun ang gusto ng Panginoon, na tayo ay makasama. Kaya kung titignan natin, kahit nang create ng Diyos yung langit at lupa, ano ba? Nandun yung fruit of life, no? Nandun yung yung fruit of life. Kaso nga lang, dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan at Eva, natin din nagbunga yun ng kamatayan, no? Kung titignan talaga natin, wala sanang kamatayan ng time na yun. Pero dahil sa pag-disobey, dahil sa pag-ano ng tao dun sa utos ng Diyos, dahil sa greediness ng tao, kasi pakinggan ng babae, parang ayos yun magiging katulad ako ng Diyos, no? Magiging marunong ako, magiging maalam ako, parang magiging kapantay ako ng Diyos, magiging katulad ako ng Diyos. Dumating yung greediness. So ano nangyari? Dahil doon nagkaroon ng kamatayan. Kaya yung kamatayan yun, no? Ito yung natin ito yung inaasahan natin, di ba? Na yung buhay natin hindi magtatapos dito sa mundong ito, kundi kung tayo naglilingkod sa Panginoon. Dalawa yung paano natin forever life di ba? Yung sabi nga, smoking and non-smoking area. Sabi nga ni Sister Dolores, di ba? Magpipili ka anong gusto mong puntahan, yung non or smoking area or non-smoking area. Yan. So yun lamang mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga ni San Pablo, we know that our labor is not in vain, no? Yung lahat ng paglilingkod natin, hindi po yan nasasayang, di ba? Normal kapag naglingkod ka sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magkakamali, di ba? Magkakamali pa rin tayo, kasi nga yung pagiging righteous natin, hindi man tayo naging righteous dahil sa sariling ganang atin, kundi we become righteous in the eyes of God kasi nga dahil kay Kristo na tinanggap natin sa buhay natin. It is because of Christ na nasa atin, no? It is because of Christ na inaccept natin sa buhay natin. Yun ang nakikita ng Diyos Ama, bakit tayo nagiging righteous sa kanyang harapan, hindi dahil righteous tayo. Di ba? So ganoon din di ba? Magkakamali at magkakamali tayo. Pero yung kagandahan kasi doon, nandun pa rin yung pagpapatawad ng Diyos Kaya nga kailangan pa rin nating yung cleansing, no? Yung paghingi ng tawad sa Panginoon, napakalaga po niyan mga kapatid, no? Kaya patuloy po tayo, yung pananampalataya natin, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon, di ba? Kasi minsan hindi na kasi nakabase yun sa nakikita mo Yung tiwala kasi minsan di ba? Yung parang may mga laro minsan, di ba? Ilalagyan ka ng blindfold, di ba? Tapos biglang kang sige, yung yung trust issue, yung issue mo sa trust, no? Para magkaroon ka ng tiwala. Iba-blindfold ka, tapos bigla kang patatalunin, no? Sasabihin sa'yo, tumalun ka, sasaluhin ka namin, di ba? Siyempre, ikaw naman, magdadalawang isip, no? Tatalun ba ako siyempre, wala ka nakikita Kasi siyempre, pag blinded ka, hindi mo alam kung ano yung babagsakan mo So, yung chance, mo lang talaga dun is, magtiwala ka dun sa taong nagsasabi sa'yo, tumalun ka at sasaluhin kita. Pero pag yung taong yun na nagsasalita, wala kang tiwala, hindi ka talaga tatalon. Hindi ka tatalon, no? So minsan ganun sa buhay natin minsan kahit hindi mo makita, parang hindi mo nawaan yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, no? Yung sinasabi ng Panginoon, ang doon itinitest kasi yung trust mo sa kanya di ba? Yung trust mo sa kanya.
At huwag tayong huwag kayong mag-alala, magkikita-kita rin tayo sa finals. Ganun lang po mga kapatid, no? So yun ang tatlong tungkulin ni San Pablo, di ba? Yung tatlong tungkulin niya is patatagin yung pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Ikalawa, palawakin yung kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan, tungkol sa pamumuhay na maka-Diyos. At yung ikatatlo po dito ay bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. So yun lamang mga kapatid. Marami pong salamat sa mga nanood. At nawa mga kapatid ay marami pa, no, yung abutin ng salita ng Diyos sa pangangaral po natin. At nawa itong itinuro ni San Pablo kay Timoteo, nawa ito rin ay sa biyaya ng Diyos, hingin po natin yung kakayanan na ito rin ay atin pong may sa buhay at magawa rin natin na tayo maging pagpapala sa mga hinirang din at mga naglilingkod sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa ating lahat. So God bless po mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah.